anesthesiologist. Dito hindi pa naman uso yung di ba, I've heard, hindi ko alam how true kasi hindi naman ako nag-practice sa Amerika eh. There are times na one anesthesiologist can man three cases po? 3 cases pero may mga anesthesia. Hindi po pinapayagan na ang isang anesthesiologist or anesthetist ay may ongoing dalawa. Tatlong sabay-sabay. Kaya dapat umano nun. But if you have a nurse anesthetist or a resident po na anesthesia, pwede nga po na meron siyang simultaneous. Basta po palaging may part kasi po sila ng anesthesia team, yung nurse anesthetist or anesthesia resident. Kailangan po palaging nasa loob with the patient, ng OR with the patient. Ayun, so ayan, that's clear, no? So hindi naman pala sabay-sabay. Ay, hindi po. Bawal po yun kasi pa. Sunod-sunod it's not standard of care na wala ang anesthesiologist or part of the anesthesia team with the patient. Palagi pong nakatutok ang one of the anesthesia team sa monitor. Kasi po maraming pwedeng mangyari sa isang iglap. Actually, ang may hawak ng buhay nga, during surgery is the anesthesiologist. And just to show you how important they are sa delivery ng healthcare, no? They are the first to come sa operating room and they're the last to go. They would come when the patient is delivered to the operating room. The anesthesiologist will make sure that everything will run smoothly. Titingnan lahat ng mga gamit, everything, mga gamit, mga drugs na gagamitin, etc. Tapos during surgery, he will make sure na ang pasyente ay very comfortable at hindi gumagalaw. Dahil kapag gumalaw yan, baka maapektuhan yung trabaho ng surgeon. So, then after surgery, when everything is done, i-revive nung pasyente i-revive ng doctor yung pasyente para maka-recover. Dali na sa recovery room at eventually dali na sa room. So, very important yan. We make sure na sa recovery po walang pain yung patient, tsaka po yung mga complication or side effects like yung pagsusuka sometimes or pagtaas po ng blood pressure or yung dehydration po ay addressed bago sila bumalik sa room nila. So, Doktora, I'm a surgeon eye surgeon. Fortunately, nowadays, ang aming standard or regular cataract surgery is done under topical anesthesia. Yung pinapatak lang. Yung local talaga. Yung topical na, pinapatak na lang po yung anesthesia. So, we can do the cataract surgery. Tapos, fortunately, maganda na yung mga technology ngayon. We're able to do cataract surgery in 7 minutes. Uncomplicated cases, straightforward cases. Tapos yan. And uwian na yung pasyente right after. Very important yun, Doktor, na you said na ngayon po topical na yung anesthesia for cataract surgery. Kasi po usual ang patients nyo naman ay more than 60, yung mga senior citizens. So sila din po, yung most of the time may mga medical condition and medical problems. So it's safer po na hindi sila na-expose sa too much anesthesia. Advantage nga po dahil hindi na sila, kasi in the past, marami kami nakikita. Yung mga traditional surgeries ng araw, traditional cataract surgery ng araw, when the patient is being weaned out of anesthesia, yung nagigising na sila after general anesthesia. Yung iba, dahil nga sa edad nila, wala sa sarili, nakukusot yung mas mataas kasi po ang chance ng delirium pag mas maraming kinds of anesthetic binibigay sa patient at saka sa patients na more than 70 years old exposed to anesthesia, mas mataas po ang chance of delirium and confusion. Totoo po yan. So, that's one advantage ng topical sa aming practice. And sometimes they couldn't tolerate any kind of anesthesia also. Kasi po yung gas or yung mga IV anesthetic, it brings down the heart, the blood pressure. So, more pa medication ang naibibigay po sa kanila. Yun po,
So, hindi rin po nila matolerate yung preparation sometimes for anesthesia, which is hindi po pwedeng kumain 6 hours. ayun, nagugutom. Nahihirapan yung mga elderly. Diyan po, bumababa ang blood sugar. Nahihilo po. So, yun po. Yan, sabi ni, may nag-text dito si Attorney Pat, sabi niya, "Good day, Doc. I had surgery when I was 16. At, tawag dito? Appendectomy yan. Sabi niya, appendicitis surgery yan. Apo. Appendicitis yan. Naiisip ko baka po may effect pa ito sa aking memory. I'm 53 now. Attorney Pat, hindi na siguro kasi that was long ago. At, Attorney na po siya kayo. Good po yata side effect nun. Good memory kasi po lawyer kayo. Pero siguro nung 16 years old kayo at that time, baka po general anesthesia ang binigay. Although pwede rin po kayo mag-spinal anesthesia noon. Palagi ko wala naman akong effect yun. Ay, yung mga tumatawag, I cannot answer your call ngayon dahil text nyo na lang po, live po tayo on air sa radio. Pero sa landline. Sa landline po pwede. We can take calls. Pakibigay nga yung landline. So sa mga gusto pong tumawag, ang i-dial nyo po is 252-8905. Yan. Alright? And again, the topic for today, this is Konsulta Pang Medisina with Drs. Noel Husay Laksamana and our guest doctor, Dr. Margaret Manuel Rojo. Did I get it right, Doc? Yeah. I'm a bit nervous when I'm saying names. Baka magkamali ako minsan. Alright. Topic po natin is anesthesia. Alright. I don't know if you talked about it earlier, Doc. Baka kasi pinopromote ko yung program natin. Napag-usapan na po ba natin yung cases na minsan, di ba, may mga inooperahan na yung parang yung mind nila parang may napanood kasi akong ganun parang sabi niya gising ako nararamdaman ko pero tulog siya when you look at the patient pero nararamdaman niya yung hiwa yung and then what can you say about those ano pong tawag sa ganung kaso kasi po yung general anesthesia dapat tulog talaga, very deep sleep ito, hindi lang yung tulog yung patient, talagang deep sleep. As in, reversible coma ang tawag. Pero reversible, babalik ka sa ulirat mo pagkatapos ng surgery. Ang gumagana lang yung paghinga, pagtibok ng puso, and all the other parts of your brain is tulog. So, medyo rare yung ganun nga nagising. Pero maaari, it is possible. Nangyayari ito sa may mga pag-aaral na yung pagpagising na yung patient, pag ginigising na siya, pwedeng nananaginip siya or talagang kasi may 3 stages ng anesthesia yung deep sleep nga, tapos yung ginigising ka na, which is 2nd stage, tsaka yung recovered ka na. So, pero pwedeng mangyari, I can imagine na possible yun. That is why dapat namamonitor naman ng anesthesiologist kung gising yung patient kasi heart rate tumataas, blood pressure tumataas, gagalaw ang pasyente, pinagpapawisan, may mga signs doon. So rare yung ganyan, pero maaari. Alright. So it's possible, yeah. That's why binibigyan na po ngayon ng retrograde amnestic para hindi niya matandaan na yung nagising siya. Ganun. Retrograde yung right after yung binigay po pati before po yung binigay pati yon yung hindi niya matatandaan po yung antegrade. Antegrade. Siguro ito rin yung tanong ni Mary Ann. Sabi niya, Doc, yung bang twilight okay ba yun kapag nanganganak? Puro nanganganak mga nagtatanong sa ano ba yung twilight? Kasi yung mga payless twilight, yung mga hindi po ako sanay sa mga terms na yan. But of course, I've heard of that. Palagi ko po yung twilight, may sedation na binibigay. May cocktail po na binibigay yung OB na. May cocktail na sedation po para nakakapahinga yung patient during labor. Tapos po, cooperative pa rin, although groggy, pagka kailangan na niyang iire. Palagi ko po yung twilight, may sedation po given. Okay lang po yun, basta't yung malayo pa sa, yung malapit na talagang mga naking patient para hindi maapektuhan yung baby. Yung pala yung twilight, akala ko yung sedation po yung kwento tungkol sa mga vampira,
Oh, see. You talk to, but consult your OB about that. A friend of Bahak Bahak is asking, Doc, I've heard a lot of cases. Is it true na marami nakaka-addict sa mga agents na binibigay ng mga anesthesia? Is it true that Michael Jackson died of anesthetic agents? Doktor, wow. Mga addict. Oh, wow. Opo. May mga medication po kami, mga anesthetic, na yung dependence yung tawag, ano? Pero with anesthesia po kasi, hindi siya dapat hindi maging dependent yung katawan ng pasyente doon because short acting lang po ito. Minsan lang siya gagamitin. Ang palagi ko pong binabanggit or he's referring to yung chronic na pain, chronic use for pain, tapos nagtotolerance yung pasyente, he needs more and more or higher doses of the narcotic. Yun yung dependence na tinatawag. Pero totoo na meron pong mga gamot na pwedeng mag-cause ng dependence ang pasyente, kaya lang po kung for surgery, hindi po ito nangyayari dapat. Ito related, Doktora, from Mildred, sabi niya, good day, Doktora. My sister had rehab for Novain. Ginagamit ba yung Novain, Doktora, for mga addict? Na-rehab daw for Novain. Pwede po. Yung sa combined agonist-antagonist na tinatawag na narcotic po eh. Meron nga po sigurong na-addict sa or nagiging dependent sa Novain. With regards po yung kay Michael Jackson, may pain yata siya, chronic pain. They gave him propofol? Oh, that is an anesthetic po yun. Pampatulog po yun. Pagka hindi na po nakakaya, masyado na siyang yung may tolerance sa mga pain medication, hindi na siya tinatablan. Then, gumamit na siya ng propofol. Ang problem po sa propofol, pagka binigay ng bigla ay hihinto kang huminga. So dapat talaga yon ginagamit lang ng anesthesiologist. So dapat may assisted ventilation tinatawag? Oho, may assisted ventilation. Kahit may oxygen ka, kung nasal cannula, hindi po. Talaga. Kasi doktora, yung propofol madalas din gamitin. When we were shifting from general anesthesia to topical, a lot of us eye doctors were having their patients sedated or put to sleep with propofol. Parang gatas, ano? Kasi po, mabilis din naman gigising yung patient after surgery. Tsaka pleasant yung feeling nila eh. Oo, walang parang hangover na nagsusuka. Like walang delirium. Wala pong delirium daw. Kaya lang pag mabigay yun ng biglaan, humihinto sa paghinga yung pasyente. At kung hindi ma-supply ng oxygen, magtutuloy siyang At kung i-combine pa with other medication, which is I think what happened to Michael Jackson, it's combined with other narcotic na nakakahina ng paghinga, natuluyan. Yun, kanya Sumobrang bagal yung paghinga niya. Story of the moral. Hanggang sa nawala. Wala ata siyang kasama eh. Nobody was with him. Yun. To give him oxygen or breaths. So DJ Tom, story of the moral. Yeah. Pagka magtuturok na kung ano. Yeah. So, yan, Hoy, Mildred. Yeah, you're right. So, ayun, tama, nabanggit ni Doktora, yung Novain hindi dapat. These are medications na hindi ginagamit ng hindi licensed physicians. At saka hindi basta yun. Not all physicians can dispense these medications. Dapat meron pa silang special license for narcotics and regulated drugs. And mga anesthesiologists, sila yung magbibigay nun. May access niya, ha? So, yun nga, sabi niyo, moral of the story, huwag kayong gagamit ng mga drugs na hindi karapat-dapat. Or any drugs at all, ha? You're not supposed to abuse. Pero nga, may patient nga kami noon, nagkaroon ng case. Ito nakita ko ni-refer sa akin because of chronic sabi nung kuya niya, Dok, tinan niyo, ang dilaw-dilaw ng niyan. May jaundice na. Tapos tinignan ko, i-refer natin sa sa internist. Kasi sa mata, naging yellowish eh. Baka meron siyang hepatobiliary problem. Upon history,
nakita namin, na pag-alaman namin na gumagamit siya ng sari-saring pain relievers. At yung pinaka-last na ginagamit niya is paracetamol. Ay, oo. Which is hepatotoxic. So, nagkaroon po Naging parang drug-induced hepatitis po because of... So, it can happen din pala yung mga ganyan. Oo, So, may limit ang paggamit po ng paracetamol. akala nila yung paracetamol. Ay, benign. Parang cornic lang na kinakain. Hindi po, every 6 hours, 6 hours binibigay lang po at kung kailangan na. Banggitin ko lang yung about yung dependence. Yung cancer patients iba po yun Hindi po na-addict ang cancer patients with chronic pain. They need it. They need it. Kailangan po yung Yung tinatawag na palliative. Oho. And sometimes, nagto-tolerance din po yan. Tumataas yung requirement nila ng pain medication, but that is for comfort. Hindi po sila maa-addict doon. From Elena Ginto. Doc, ask about anesthetic effects of marijuana. Sa ibang bansa nga ho ata, sa Africa, pwede na yung marijuana for America for chronic pain and yung headache o yung migraine. And glaucoma. Sa glaucoma. Sige, Doc. Ikaw na sa But we don't, hindi po ginagamit sa operating room yan. Hindi yan. Chronic pain. At lalong hindi hinihitit ng mga surgeons at mga doktor yan habang nag-o-opera. Ay! Alam, yung pong meron siyang psychoactive drug ba yung tawag doon? Yung nakaka-epekto sa... So, sa ibang bansa, legal na yan. Sa Amerika, sa parts of Germany. Sa Pilipinas, hindi pa yata. At si DJ Tom ay nagpasok ng panukala na... hindi pa legal sa atin. Pero yun nga, meron silang tinatawag na mga medical effects noon. Pero sa anesthesia, hindi po standard na ginagamit. Hindi pa naman po kailangan. Pero I imagine sa mga desperate, yung chronic pain, nothing's working, baka nga po. So, Miss Ginto, yun po yung natin. Interesting naman to mga talking about anesthesia, hindi po OB ang topic kasi puro panganganak sabi niya. Anyway, kung sa OB naman po at na cesarean tapos na spinal anesthesia, gusto ko rin din po sabihin yung sometimes may side effect po yung or complication yung spinal anesthesia, Doc, na yung spinal headache na tinatawag. Ayun, yung biglang nagbabago ng position. Pag tumayo at magkaka-headache, yung mga that happens 1 day to 3 days to 1 week after po kayo ma-spinal anesthesia at pwedeng nakauwi na po kayo or pwedeng nasa hospital pa. Kasi po may akong mga naging cases na gano'n or narinig din sa ibang anesthesiologists na may case sila. Gusto ko lang yung public to be aware na meron po yung spinal anesthesia headache na tinatawag. Yung kung saan po tinurukan, umaagas yung fluid, parang nade-dehydrate po yung brain at it will cause headache. So, kailangan po mag-full bed rest kayo, take lots of fluid at mag-take din po ng some pain relievers. Pag hindi po nag-i-improve, kailangan po ninyong ipaalam sa doctors ninyo. Ito naman ako si Domingo Alonso. May itim na maliit na nakalutang sa mata ko. Sabi ng doktor, tumingin daw. 3 buwan na yun. 2 taon na nasa mata ko. Salamat. Sagot. Sa mata po yung tanong naman ni Mr. Domingo Alonso. Mang Domingo, baka meron po kayong may floaters kayo tinatawag. 2 uri po yung floaters. Merong benign floaters at malignant floaters. Kadalasan sa mga nakikita natin ay mga benign floaters. Yung malignant floaters or yung floaters which have the potential to cause blindness ay yung mga floaters due to hemorrhage or retinal tear, lalo na kung may diabetes or may alta pressure yung pasyente. The best po, Mr. Alonso, ay magpa-check up po kayo sa pinakamalapit niyo pong eye doctor. Ay, taga-ano pala siya. Sa area po ninyo, nandiyan si Dr. Labrador. Pwede niyo po siya puntahan. Si Dr. Mia Labrador. Good day yan po, Doktor. Ang mata na naman, ang pakiramdam ko parang makirot sa kaliwa, 67. At umaabot sa likod ng tenga.
Naku, baka nagkakaroon po kayo tinatawag namin trigeminal neuralgia. So, Dr. Rao, how do you treat this also, yung mga ganyan? Tatanong siya nung effective i-take or igamot. I always we can start with yung paracetamol at saka tinatawag po ng mga NSAIDs. Mga simple simple remedy lang muna po yan. Simple. Good day, I'm brother in Christ. I'm proud. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin at mga information na nakuha namin from Brother Edgy Punzal. Maraming salamat po. Thank you. You can continue texting po ha, 0920-90-99937. At magdi-delete lang tayo ng ibang text at napupuno po yung ating dito, text line na. Here's one, Doc. Merong question nag-text sa akin. Bali po sa anesthesia daw, nagkaroon daw dati ng side effect yata pero hindi siya sure yung nangyari. Nung inoperahan daw siya sa leg, parang naging madalas mangalay yung leg ko after po ng operasyon na yon. Ano pong masasabi niyo dito, Doc? Sabi niya. Ano po yung operation sa leg po? Hindi niya, sa leg. Hindi niya in-specify kung ano After daw nung naranasan niya yung operasyon sa anesthesia na parang pino-point out niya is yung sa anesthesia niya, madalas daw siya mangalay. Nung tapos na yung operation na yun. Pero yung siguro ibig sabihin, could it be possible na parang it was anesthesia related or baka yun siguro yung hindi ganong klaro yung text niya kung saan yung sa in-anesthesia, sa leg din ba? Opo. Or pwede rin kasi yung positioning kapag tsaka kung gaano katagal yung surgery na na-injure yung nerves na sa may leg. Minsan yung mga retractors nakaka-injure din po ng mga nerves na supplying the leg. Pwede rin po na yung direkta na anesthesia ang nagko-cause. It's usually transient, hindi po nagtatagal. Yung effect na pangangalay, kasi po talagang pinamamanhead yung nerve na nagsusupply doon para manhid at walang sensation at hindi gagalaw yung part ng kung doon o-operahan sa leg. Pero dapat nawawala din yung effect. Doon po sa nag-text, medyo hindi gaanong specific yung niya. It would be best if you will consult si Doktora na lang. Puntahan niya si Doktora or maybe sa Lourdes. Saan po kayo pwedeng makita, Doktora? By appointment yan, Doktor. You can call yung Lourdes Hospital o kaya sa James Gordon Hospital. So yun, mamaya bibigay po namin yung number ng Lourdes. Or you can call us sa Lourdes sa 222-9011-213. Ulitin ko, 222-9011 hanggang 9013. Good day, I'm Doc Noel and Doktora. I am Reggie. Ask ko po kasi lagi po ako may insomnia, hindi makatulog. Ano po kaya mainam na inumin na herbal na pampatulog? Meron ba ganun, Doktora? Herbal? Ilang taon na po? Depende sa ilang taon at saka marami nga pong may insomnia. Pero meron sleep experts po tayo Actually pang maraming causes po ng insomnia. It would be good to consult yung mga sleep experts. Usually mga internist po ba yung Doktora? Pwede po mag-start sa internist. Do you handle sleep problems? No, Doktor. Pero regarding po yung mga nabanggit po kasi niya yung herbal na tinitake, marami din po kasing mga tao na nagtitake ng herbal medication tapos ma-schedule for operation. It is important na sabihin po na sa inyong anesthesiologist kung ano po yung mga tinitake nyong herbal medication at yung iba pong mga medication na maintenance ninyo, including herbal, kasi po nakaka-interact po ito sa anesthetics. Kasi meron mga herbal medicines na nakakalablaw ng dugo. Opo, yung garlic, yung marami pa pong... yung iba, kung kumain ng garlic oil, 6 na capsules every meal, thinking that it would bring down
thinking that it would bring down the pressure, Blood etc. pressure. Tapos, Pag nag-surgery po, madugo. It's just maganda pong kailangan pong banggitin Banggitin niyo po po ito. lahat, oo. Para ready lang po yung anesthesiologist sa mga maaring maging drug interaction with the herbal medicines. With anesthesia. alam niyo, doktora, ang bilis-bilis ng oras, ano? Pero ang dami nating natutunan at nalamang mga information tungkol sa anesthesia. You know, anesthesia is is one specialty na very, very special kasi nasa loob palagi sila halos ng hospital, no? So we don't see this sa everyday lives natin, everyday lives ng mga pasyente natin. Ang mga anesthesiologist ay yung exposure sa general population ay hindi ganoon katulad ng pediatrician, family medicine at saka talagang confined sila sa hospital practice. At sila ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagde-deliver ng modern medicine. At marami pa tanong dito, but we're running out of time, ano? So, Miss Jill Fernandez, sabi niya, gusto niya raw magpa-nose lift. Kailangan po ba magpa-anesthesia pagka ganun? Dahil baka sa ilong din daw padaanin ang oxygen. Tinatanong niya kung paano siya hihinga. Kung nino-nose lift siya, sa ilong daw dadaan ng oxygen. Paano ba yun? From Jill. Okay. Meron po. Di ba local lang yun? Pwede pong local yun, pero kung ayaw mo nagising ka, pwede ding sedation or general anesthesia. So, papadaanin through a breathing tube that is through your mouth. So depende. Pag-usapan nyo ng doktor at kailangan makapag-usap ka sa anesthesiologist. So, doctor, yung sinabi mo na, yes, we are most of the time confined in the operating room. Pero very important na malaman ng publiko that kailangan makausap nyo at ma-discuss ninyo lahat ng concerns nyo about anesthesia, pati including yung kind of anesthesia, kung anong klase ng anesthesia at yung side effects at ano pong mangyayari before kayo maoperahan. Yun yung tinatawag na pre-op evaluation. And to have a better understanding at may mga katanungan kayo, especially if you're undergoing a surgical procedure, mga kailangan ng anesthesiologist, most of the time naman, you can get in touch with Doctora. You can get an appointment. You can call yung hotline natin, 222-9011-213. Ang ating specialista po ay si Doctora Margaret Manuel Rojo. Sir, can we take one call? May Yes, pahabol please. na may gustong magtanong kay Doktora. Hello, caller. Hi, good morning. Hello, sir. What's your name? Bong Gonzales, sir. Okay. Sige po, may tanong kayo kay Doktora? Yeah, question ko lang, saan po ba I have insomnia, diagnosed po ako insomnia. So, ano po ba ang magandang medication for insomnia? Oo. Yung insomnia, I'm sorry, is not my specialty. Sino nag-diagnose ng insomnia? And it's better siguro sa you will have a sleep study in a center na may sleep expert. Usually sometimes it's a ENT neurologist, ENT, or yun. Hindi, ma'am, diagnosed po ako insomnia sa US. Okay. Na-diagnose na rin. Okay. Ang problema ko, ma'am, when I came back to the Philippines, naghahanap ako ng insomnia medication. Oo. Wala po akong makakita. And then I was prescribed Iterax. And I found out that Iterax is for allergies. Temporary lang po yun. Yung sleep pattern mo, i-set niya lang yung sleeping pattern mo, but it's not an insomnia medication, yes. So, yun yung problema ko, Doc. Is there any doctor or is Lourdes handling insomnia patients? At the moment, wala po tayong sleep lab sa sa Lourdes. Although we were talking about this, we were coming up with the team, ENT specialist, neurologist and or internist, po. Opo. Someday soon, pagka nagkaroon po ng we will announce po. Pero you can start, why don't you consult with an internist? Consult an internist. I can recommend one. Why don't you see Dr. Michael
Mike San Gabriel. Mike San Gabriel po. Opo. You get this number tapos makipag-appointment po kayo. You Okay. take this number 222-9011 9011. 213. Opo. Call that at hingin niyo po yung clinic hours ni Dr. Mike San Gabriel, and I'm sure he'll be able to help you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Mr. Gomez. Yeah. All right. Yeah. Thank you for calling. Thank you. Have a good day. Okay. All right. I think we don't have so much time, but till next week, same time, same frequency, dito po sa ating Konsulta Pang Medisina, dito po sa ating My Subic Bay Radio 89.5. Maraming salamat and God bless po. Okay, so that includes another edition of Konsulta Pang Medisina. And also, I would like to add lang po sa mga nakikinig sa atin ngayon via live stream, nagpapag-greet sila. Hello listeners, last day of registration for the Running Dead Olongapo Zombie Outbreak 2014 fun run. Zombie theme fun run yun, sir. It's for a cause. Pag-greet po lahat ng Rotaractors of Rotaract Club of Freeport Zone, Subic. Ayan. Used to be one, Interact-Rotaract. Okay. Fun run will be on May 10. Sa mga gusto pong sumali, gustong tumakbo, yung mga mahilig tumakbo, mahilig mag-fun run. May 10 na po, 4 p.m. Registration. Yung final registration natin. May 10, Saturday. Okay, so again, that concludes another edition of Konsulta Pang Medisina. And we will be broadcasting live at the AD Summit Pilipinas at the Subic Bay Exhibition and Convention Center. Okay, I gotta run there, and we will be doing the programming there at the Subic Bay Exhibition and Convention Center. Tommy G now saying good morning, and please stay tuned. The Morning Brew is up next, live at the AD Summit Pilipinas at the Subic Bay Exhibition and Convention Center. 89.5 My Subic Bay Radio. Worldwide Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina. is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center.